Hello, good day. Another day, another blessing sa Panginoon. Meron po tayo ditong gagawin na headlamp. Ito po ay nilalagay sa ulo para makita yung madilim na bahagi ng lugar. Mahalaga ang ilaw sa buhay, ano? At kaya naman ito ay akin pong gagawin ngayong umaga. At upon checking, ito ay nakita ko pang problema sapagkat bagong charge, bagong battery, pero bigla siyang nagdidim, lumalabo ang kanyang ilaw. So, itong potentiometer na papalitan ko, itong switch na to na nakausli, yan po yung may carbon sa ilalim. So, sa tagal ng panahon, siya po ay nagkaroon ng pudpud. Napupudpud po yung carbon yan, kaya hindi siya nagko-contact. So, nag-open siya, pero siya po ay lalabo. So, kailangan ko siyang palitan ng bago. Pero hindi naman bago ang ipapalit ko. Meron akong nakitang scrap na pwedeng ipalit sa kanya na katulad din niya. Pero okay pa ang kanyang function. So, hindi siya nagagamit dahil dyan sa problema na yan. Kailangan mapalitan para mabago. Para makita yung ilaw niyang liwanag, na totoong liwanag mo. Sa buhay natin may mga bagay na kailangan din mabago sa atin. No? Katulad din nito, kailangan makita ang tunay na liwanag, pero kailangan may pagbabago sa kanya at yun ang tinignan natin yung kanyang problema, ang kanyang sira sa system niya. At dito ay hindi naman natin papalitan lahat. Kasi ang tunay na pagbabago, nagsisimula yan sa loob. Hindi lang dahil may bagong itsura ka, bagong trabaho ka, bago ka na. No? Ang pagbabago ay sa loob yan. Tulad nitong ginagawa natin, babaguhin natin yung loob niya para ang kanyang function ay maging maganda. Sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, si David hindi naging hari overnight. Bigla kinabukasan hari na siya, hindi naman, no? Nagsimula siya sa pagiging isang pastol na matapat at doon ay binabago ng Diyos ang puso niya bago siya napunta sa posisyon as king. Kaya sa buhay natin, ganun din. No? Kailangan mabago tayo sa loob natin. May mga potential tayo na hindi lumalabas dahil sa may kailangan mabago sa atin. Pangalawa, ang pagbabago, minsan masakit pero may purpose. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Kung marunong lang umaray siya, siguro aaray siya, no? Dahil sinusunog natin yung ilan sa mga nasa kanya para makuha natin yung papalitan. Para lalo siyang lumina. Kailangan siyang dumaan sa proseso. Si Moses ay 40 years na sa ilang. Dumaan siya sa proseso. Si Joseph, nakulong muna bago naging pangalawang malaking tao sa kanilang kaharian. Si Jesus din ay dumaan sa krus bago nag-resurrect. Sa ating buhay, minsan ganun din sa pagbabago. Sa buhay natin, kailangan pagdaanan natin dahil may purpose yung mga bagay na yan. At sa 2 Corinthians chapter 5:17, sinasabi nga doon na kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Hindi lang bago talaga siya, hindi siya recycled na bagay. No? Kailangan mabago, magkaroon siya ng isang pagbabago sa buhay natin. Kasi ang Diyos, pangatlo, ang Diyos ang nagbabago sa buhay natin. Wala tayong kakayanan para baguhin ang sarili natin, i-edit yung ating sarili,
sa paraan natin. Kasi may part lang naman tayo sa pagbabago. Bagamat, ang katotohanan, ang Diyos po ang nagpapabago sa atin. Pero may bahagi tayo. Pero, bagamat ang Diyos ang nagbabago ng buhay natin, hindi naman lahat si Lord na ang pipindot at gagawa ng lahat para sa atin. At tayo ay walang gagawin. Meron tayong gagawin. Sa Mateo 6:33, sinasabi na unahin mo ang Diyos. Yun yung part natin. Si Lord na yung bahala at ibibigay niya ang lahat ng para sa atin. Unahin lang natin siya. Parang pagtatanim, ikaw ang magdidilig, si Lord magpapatubo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Ganun din naman itong ginagawa natin. Kung hindi ito ipinakita sa atin, hindi ito dumating, hindi ito magagawa. So dahil may ipinunta siya rito, magagawa siya. So ganun din tayo sa Panginoon. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos, hindi tayo babaguhin ng Panginoon. Kung hindi tayo susuko sa Diyos, hindi tayo babaguhin ng Panginoon. Ang pagbabago hindi naman laging upgrade na kailangan baguhin ang buong component ng ating pagkatao. Kumisan, kailangan din ng update. No, kasi ang upgrade kailangan mabago, palitan yung nasa atin. Ang update ay para mapatatag tayo. Kailangan diyan yung update kasi parang kung anong meron ka, patatagin mo lang. Yung upgrade, may mga bagay na hindi naman nangangailangan ng palit. I-update lang. Patatagin lang natin. No? Hindi kasi mawawala lahat ng problema. Pero sa pamamagitan ng problema, mababago tayo kung patatagin natin ang ating kalooban. Habang iniisip natin ang pagbabago, hinihintay rin naman natin ang pagdating ni Kristo. Sa Pilipos chapter 1 verse 6, siya yung nagpasimula ng mabubuhay natin at siya rin po ang magtatapos nito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. In short, habang nandito tayo, pasakop tayo kay Lord at patuloy na gagawa si Lord sa buhay natin. Tayo ay under construction. At pero sigurado tayo sa pagbabagong ito, si Lord ang architect at tiyak ang architect natin sa pagbabago. Kaya pabago lang tayo sa Lord. Harapin natin yung mga dapat harapin at unti-unti tayong babaguhin ng Panginoon at lalabas yung tunay na tayo. Yung new version po natin na pinatatag ng ating Panginoon. Kaya itong ating ginagawa ngayon, habang siya ay nasa proseso, ay magkakaroon siya ng new version sa ilan. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa video. Paki-subscribe na rin po, paki-follow sa page ko, paki-support na lang po. Salamat sa lahat. God bless po sa ating lahat, sa ating pong buhay. Bye-bye.